Mabibigat po yung mga issue na nakapila ngayon. May missing sabungeros, may online gambling. So parang after ng Pogo, part 2 ng telenovela ng Quadcom. If ever, sir, your colleagues rally behind you as the lead chairman of the Quad Committee, would you accept the challenge, sir? Yes, of course, I will. Oo, definitely. Sir, Talagang, sir, why? Considering na it's also the Quadcom that you said from the previous hearings na naglagay sa inyo sa spotlight sa allegations, accusations, sir. kasi sinimulan na namin eh. Sinimulan na namin ng 19 Congress. Marami na kami napag-usapan dyan. Marami na tinalakay yan, no? At naniniwala akong hindi pa tapos eh. Oo, sapagkat tatlo yung aming pinag-usapan yung Pogo, yung drugs, yung EJK. Na nakita natin yung missing sabongeros na yan, that's an EJK problem eh. Oo. Ngayon, nakita natin na nakapagkumpis ka na naman sa airport ng mga shabu na nanggaling sa abroad. Ibig sabihin, talagang malayo pa ang solusyon sa drugs. Ano? Kinakailangan tukuyin pa natin ito. Oo. At gayon din naman sa Pogo. At this point in time, nakita nyo, nabuwag na yung mga malaking Pogo hub sa Pampanga and Tarlac. Ano nangyari? Lumiit naman sila. Oh, more than 10,000 pa ang may Pogo hub na maliliit sa buong Pilipinas. At 4,000 lang ang dineport ng mga Chinese. Samantalang nakita natin in the past na more than 300,000 illegal Chinese ang nagpunta rito. Oh, pero 4,000 lang ang ating dineport. Nasaan na yung karamihan? See that? So, kinakailangan talaga pag-usapan na tutukuyin natin to.